YouTube channel, Quezon Province, Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong iba-vlog na property, siya naman po ay 4 hectares. Then yan pong natututukan na yan ng aking camera, yan po yung bypass road ng Tagkawayan, Quezon. Yan po ay papunta doon sa Ginyangan, Quezon. Kung nakikita nyo po yung iba po pong mga vlog na dumadaan ako sa diversion road ng Tagkawayan, yan po, ito po yung dugtong niya. Ano po, kung yung doon po sa may San Vicente ay nakita nyo na sementado na po talaga siya, dito po sa part na to ay hindi pa po siya sementado. Kumbaga po ay may portion pa rin po dito na hindi po cemented. Inaayos lang po yung tulay na yan. Yan po, pag naayos na po yung tulay na yan, diretso na po yan papunta po dito sa ito naman po ay papuntang Labo, Camarines Norte. Okay po, yung 4 hectares po na aking iba-vlog ay may right of way po siya. Ano po, hindi po talaga siya totally yung gilid ng diversion road. Ano po, siya po ay more or less po ito ay nasa 90 meters papunta po doon sa property. Pero ang right of way na po na yan ay okay na po yan kasi sila naman po ay magkakamag-anak na magkakaratig dito sa areang to, kaya magbibigay po itong nasa bungad para po doon sa nasa likod. Siya po ay 4 hectares. Ano po? Okay po, tara po pupuntahan natin. Samahan nyo po akong bisitahin or ikutin ang 4 hectares ng bypass road ng Tagkawayan, Quezon. Okay, lalakarin na po natin siya. Hindi naman po siya hassle ng paglalakad kasi pantayin po yung kalsada. Ano po? Okay. Naging kapunta ko din dun. Ayan po, ito po yung gagawin nating right of way papunta po dun sa 4 hectares. Yan, huwag ka mga habol baka ha. Ayan po siya. Pantayin po. Ano po? Hindi lang po nabi yung mga niyog kasi nga may harang. Opo. Pumasok ka sa loob na. Kumbaga po ito po ay pipisunin na lang para po mapatag yung lupa. Ano po, doon po sa kalsada. Mga daan na ano yan. Opo. Kasi lagi naman yung mayroong ano. Kasi hindi naman pwede yung bibigyan ng ano yan, right of way. Pagka gano'n na mangyayari, kawawa ang lagi nasa liig na. Posibleng walang right of way yan. Ang buyers po kasi natin, karamihan pong buyers ay gusto po talaga ay may kalsada. Kasi syempre nga naman po, bibili nga naman sila ng property. Ay di yung may kalsada na, yung pagbaba nila ng sasakyan ay property na nila na mabibili. Pantayin nga po siya. Ano lang po ito, pipisunin lang po ito. Susulo na yun na babae. Nasa 100 meters nga. Okay po, nandito na po ako sa area. Okay, pinakita ko po sa inyo yung gagawin pong right of way. Ano po, nilakad na po namin.
nasa 120 meters po yung rate of way na dadaanan natin. Pero ang kagandahan naman po noon, dahil hindi po siya bundok, aanuhin lang po natin siya, pipisunin lang po, ayun, magkakaroon na po ng ukit ng kalsada. Pero may ukit naman na po talaga siya ng kalsada, ano po, nasira lang po talaga ng mga kalabaw na dumadaan. Okay po, tara po at pupuntahan na po natin or iikutin na natin ang property na to na 4 hectares. Okay, dito po ang start, dito po, ayan, start yan, then yan na pong papasok na yan. Ano po, dito po sa bungad pa lang, makikita natin na pantayin talaga siya. Pero medyo maramo ano po. Ayan. Pero dun sa loob, nakikita ko ay napakarami po niyang nyog. Ayan. Flat na flat po ang area. At saka ang kagandahan po nito, may ilog po doon sa gilid. Okay, yung dinaanan po namin kanina may ilog. Ayan, mga takaran po ang mga nyog dito. Ayan, makikita po natin. Napakarami po niyang bunga. Then, ayan, pantaying po ang area. Ayan po siya. Then, ito, yan, may rambutan. At ang ilog po ay nandyan sa side na yan. Karugtong po nung dinaanan ko kanina. Ano po? Ayan, pantayin pa rin po siya dito, oh. Oh, ayan po siya. Oh, ang dami po niyang nyog. Marumi lang pong tingnan. Kasi nga po ay hindi nalilinitan. Tapos may mga dahon siya ng nyog na mga tuyo na. Kasi nga po ay summer ngayon. Talagang ang mga palapa po ng nyog ay nagtutuyuan. Kaya pangit pong tingnan. Pero napakarami po niya talagang nyog. Ano po? Ayan, may star apple na tumba. Parang hinog na ring isa. Okay po. Flat na flat pa rin po yung area. Ayan, may hinog ata na star apple ay. Ayan, nandito po ang bahay ni seller sa loob ng property. Ayan. Napakaganda po nung area, oh. Takarang-takaran pa po yung mga nyog niya. Napakadami po niyang nyog. Pantayin pa rin po siya doon, oh. At pwede po siyang gawan doon ng palayan, oh, doon sa side na yon. Boundaries tong ilog, te. Boundaries tong ilog. Boundaries yung ilog. Ay, ganda. Ito po yung ilog, oh. Boundaries po siya ng property. Ayan. Ayan siya. Then, ayan. Wala yung may-ari eh. Ano kasi yung balon na nagsusulo sa buhay kaya lagi wala dito. Ayan po siya. O, napakarami po niyang nyog na maliliit talaga. Okay. Kasama po sa bintahan ng bahay. Ayan, ang ganda po nung ilog, oh. Ang presko nga po. Ayan po ang mga nyog niya, oh. Yan, pinagbawalan nga ng pagkaburan kasi masisira lupa. Pangit po yung miniminaan lupa. Yan po ay nakakasira po ng kalikasan, ate. Kaya bawal yun. Mas maganda pang ibenta natin ng gagawing farmlot ng mga buyer kesa yung ganong imamining nila. Ayan, ito po yung kanyang house. Ayan, meron po ditong guyabano. Ayan po yung kanyang bahay. I-renovate nyo na lang po yan, yung bahay na yan. Malaki rin po yung bahay ng may-ari. Then, ayan. Ito po siya. Ayan, may balkonahe. Aba, renovation na lang kailangan ito. Oh, probinsyang-probinsya po talaga. Ayan. Naalala ko po nung ako'y bata pa. Ganyan po ang aming lutuan noon. Nag-aaway pa kami ng nanay ko. Lagi pa akong pinapalo ng nanay ko pag hindi ako nangunguha ng panggatong. Ayan po siya. Ganyan noon. Tapos po ako'y papasok sa school. Maaga akong gigising kasi ako'y magluluto. Ganyan po ang aking panggatong. Diyan po ako nagluluto noon sa ganyan. Kaya po ako'y Diyos ko.
Umiiyak po ako pagka ang panggatong ay hindi po luminingas. Ayan, dito po ay mga guyabano, langka. Ayan po, ano to? Kakao. Yan po ang nandito sa area. Ayan. Then, ang dami niya po ditong rambutan sa side na ito. Dito po ito sa may bahay ng seller. Ayan, aayusin na lang po ninyo. Simentado po yung bahay. Ano po? Ayan. Then yung kabilang side na yon ay ilog pa rin. Naiikutan po siya ng ilog. Yung pong area. Ang ganda po nito. Ayan po siya oh. Kasi nandito po yung isang ilog na malaki. Ano po? Dito sa side na to. Ayan. Tapos dito po sa side na to, meron pa rin po siya. Oh, doon may ilog pa rin po. Ayan, kaya po nakaikot po sa kanya ang tubig. Ito po ay 4 hectares siya. Nakaikot po ang tubig. Ang galing naman. Ayan, may mga dalandan po dito sa side na to. Nakaikot po sa kanya ang tubig talaga. Okay, medyo po madamo. Magdadahan-dahan tayo. At baka may ahas. Okay. Ayan. Ari po oh. Napapalibutan po siya ng water. Ayan po siya oh. Oh. Ayan po ang ilog. Nakaikot po siya dito sa property. Ayan po. Then ang property po ay ito. Ari. Ang ganda po niya oh. Oh. Pwede po tayong maglagay dito ng fish pond sa side na are. Kasi andi dito may tubig tayong mapagkukuhanan. Bale, nakapaikot po sa property ang ilog. Ayan. Konting pasada pa po tayo. Ayan, tingnan nyo po ang mga nyugo. Tingnan nyo po kung gaano po siya karami. Ayan o. Oh, ang dami po niya oh. Ang dami po niyang bunga. Halos lahat ang nyog dito sa area. Tapos ang kagandahan nga po nito is mga takaran pa siya. Napakatagal pa po ninyo siyang mapapakinabangan. May return income po itong area na to. Ayan pa po siya oh. Yun naman yung kabilang side na yun oh. Ayun po oh. Napakarami po niyang bunga oh. Oh. Napakaganda po nung area. Linis lang po yung kailangan dito. Kasi almost flat po yung property eh. Napakaganda po nung area sa totoo lang po. Kulang lang po sa kanya ay linis. Ang may-ari daw po nito ay balo, sabi ni ate. Kaibigan niya. Kaya hindi siya nagpipermis dito sa area kasi nga po ay nag-iisa-isa lang siya dito. Kaya medyo siya ay nasa bayan. Ayan, malapit din lang po ito sa town proper ng Tagkawayan. Ano po? Ang pinakamalapit po nito ay bypass road. Ayan, tingnan nyo po oh, napakarami po niyang bunga oh. Oh. Ayan po siya. Kung hindi lang po mainit ay ako'y namako doon sa gilid ng ilog. Ang dami pong pako. Ang sarap po nung iinsalada. Ayan, fresh na fresh po siya. Kasi ang mga pako po ay tumutubo sa gilid po ng ilog kung saan po malamig yung klema. Then yun po ay iniinsalada, lalahukan po ng ng itlog na maalat. Sarap naman. Oh. Napakaganda po talaga ng property. Ma'am, sir. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 4 hectares. With right of way po siya. Nasa 120 meters po ang right of way niya. Ang kalsada na na makukuha natin doon sa kanilang kamag-anak. Then, yun naman pong sa right of way na yon ay
ginagawan po talaga namin ng papel yan. Ano po, nagpaparecord po ako sa barangay, then dadalhin ko po sa assessor para po iparecord po yung right of way na kinuha namin dun sa titulong yon or sa tax deck na yon. Ano po? Then, almost flat po yung property. Napakarami po niyang nyog. Liliit pa po ng nyog. Marami pa pong taon ang papakinabangan nyo ng mga nyog na to. Then, nakapaikot po sa kanya ang ilog na talagang wala pong patayan ng tubig. Then, meron po siyang bahay. I-renovate na lang po siya. May mga fruit bearings din po siya dito sa loob. Then, pwede din po kayong maglagay ng fish pond doon kasi nga po ang ilog po ay nandito lang mismo sa property. Pwede po kayong magpalagay doon ng palaisdaan na paglalagyan po ng tilapia. Ano po? Yung about po sa price, ilalagay ko na lang po sa details ko. Then yun po masasabi ko po sa inyo, napakaganda po ng area. Flat na flat po talaga. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, napakalapit po nito sa bypass road ng Tagkawayan, Quezon. Almost 120 meters lang po. Bypass road na po ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, thank you for watching!